So, andito ako ngayon sa Intramuros, having lunch sa Tesoros, having longganisang lukban, and sagot gulaman. So, naisip ko mamasyal sa Intramuros kasi isa to sa mga favorite places ko. Pamparelax over the weekend. Sagot gulaman, 79 pesos. Longganisang lukban, 199. Tipid meals. Madami naman. Masarap yung longganisang lukban. Tasty. Kasi hindi ko pa alam gagawin ko sa Intramuros. Medyo makulimlim. Hindi ko alam kung uulan. Sana hindi umulan. Sana ako mag-ikot sa Intramuros. Throughout our history, sa Philippine history to be specific, itong Intramuros isa sa mga seat of power ng mga leaders dito sa Pilipinas. So nauna dito sina Raha Sulaiman, madami pa mga dahil pang leaders na maging Raha. And then dumating yung Spanish, ito rin yung ginawang sentro ng mga Espanyol para naman hindi sila masakop ng o hindi sila matalo ng gustong umagaw ng trono nila dito sa Pilipinas. Maraming beses nag-attempt yung mga ibang mananakop, yung mga Dutch, mga English, mga Chinese pirates. Tinry nilang sakupin ito, pero hindi nila nakuha dahil ginawa ng mga Spaniards, nag-build up sila ng wall, nag-create sila ng wall. Build that wall! As defense. Kaya ito mga itsura niya, ganyan. Itong klaseng wall. So medyo thick wall siya, kaya hindi siya madaling ma-penetrate ng mga gustong umagaw ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Meron dyan church yung Our Lady of Guadalupe Chapel, kaso sarado. So Intramuros for me ay parang playground ko nung nasa college pa ako. Kasi tuwing break time, instead na umuwi, namamasyal ako sa Intramuros. Walking distance lang talaga from Latran. Marami akong free time nun. Instead of umuwi, pupunta ako dito. It's either here, SM Manila, or Robinson's Place, Ermita. Yung mga tambayan ko nung college. And for this video, since this is Intramuros, I would like to talk about seat of power. Itong Intramuros ay yung dating King's Landing. Kung nanonood kayo ng Game of Thrones, ito yung King's Landing dati. Na kung saan yung mga king or yung mga leaders dito nakatira during the time of the Spaniards, tsaka time ng mga sinauna pa. And then naging seat of power din siya na dumating yung mga Japanese tsaka mga Americans. Well, Americans not really, but the Japanese, naging base din nila to. Merong isang picture where yung isang tangke, hinarang niya yung entrance papuntang Fort Santiago para hindi sila masukob, just to block the driveway. So yeah, para talaga siyang Game of Thrones. According to history, Fort Santiago was established by Miguel Lopez de Legazpi noong 1571. Ito yung dating base ni Raha Sulaiman. And dati itong gawa lang sa mga wooden fences. From the ruins nung nasunog to, ginawa na siyang from volcanic stones. Mas finortified nila para mas matibay, as a lesson learned from the pirates, Chinese pirates na limahong sinunog nila tong area. Ito yung Plaza Armas. Back in the day, meron dito parang fortress. Dito nakalagay yung mga gamit or mga baril, powder ng mga Spanyol, mga Spanish. So according to chismis, maraming patay na nilibing dito sa Plaza de Armas dahil wala silang paglibangan ng mga nakita mga bangkay during World War II. So dyan daw nilibing. Dun sa Rizal Shrine, parang kulang yung area. Parang may binawa sila na hindi ko ma-explain kung ano. Hindi ko makita yung vertebrae ni Rizal. Parang madaming kulang .
Ayun, ngayon lang ulit ako nakapasok dyan after a long time. So dito sa Intramuros, sa Fort Santiago, isa tong Baluarte Barbara sa mga, siguro I would say, madami memories and maraming mga sinasabi nila mga horror or mumu stories tong lugar na to. I'm not sure how true. Kung ako yung guard here, siguro medyo matatakot din ako umakyat dito at mag-stay mag-isa, lalo na sa gabi. Ang dami nangyari, daming killings na nangyari here. And then meron ditong White Cross in commemoration of the lost lives during World War II noong panahon ng liberation of Manila. So marami na deaths din. Yung dungeon, one of the most scariest dungeon. Maraming namatay doon. 600 people pinagkasya sa maliit na lugar. And then may mga patay doon, may mga kinulong pa. So imagine siksikan yung mga tao doon. And then kinamatay na siguro infection, gutom, mga ganong klase. Sobrang ruthless ang pagkamatay ng mga tao doon sa dungeon. Exit sa dungeon. Sa'yo, di pag nakangako. Ilmig na ulit. So kanina may nagpa-perform dito yon sa baba. Yung performances nila. Part yun ng program ng Intramuros para magamit itong section na ito. So explore natin yung bagong place dito sa Intramuros. Weird lang. Tinatakan ako para makapasok ulit. Medyo mancha. So Binondo. Kabilang side Binondo. In fairness, hindi mabaho. Tapos walkable. Final thoughts ko siguro about Intramuros or the Philippines in general. Parang Intramuros kasi was the seat of power nga ng Pilipinas, no? Mga Spaniards. Power is needed, diba? For growth. Power should be a balance of responsibility and makuha mo talaga yung gusto mo pag may power. For me, power should be used hindi lang ng puso, pati ng utak. Ang dami sa politics natin ngayon, nag-aaway-aaway sila sa power, nag-aaway-aaway sila sa sino magli-lead. Pero iilan lang yung qualified talaga. Kailan ba matututo ang Pilipino? Kasi meron talaga mga politicians na hindi talaga pwedeng maging politician. Madami. Yun, sana hindi kayo magalit. Hindi porket ka aliado, ay iboboto. Kasi for example ako, meron akong hindi iboboto na ini-endorso ng gusto kong leader ha. Marami. Pero para sa akin, hindi siya aligned sa gusto kong mangyari. So hindi ko siya boboto. Maraming politicians, malambing lang pag election, pero pag andyan na sa position, wala na. Huwag natin kalimutan yung mga pinaglaban ni Rizal. Ito ba yung Pilipinas na na-envision ni Rizal o ni Bonifacio nung panahon nila? Ito ba yung kalayaan na kanilang pinapangarap para sa ating mga kabataan? Ask that, di ba? Ginagamit ba tayo ng politicians para lang magka-power sila? At pag nagka-power sila, magagawa nila kanilang gustong gawin. At pag andyan na, wala na.
see you in the next 3 years na mangyayari. Ayun, sana may mapulot din kayong aral. It's time to go na, late na, kailangan ko na umuwi. Thank you for watching this video. Sana ay, send me comments, send me questions, or may gusto kayong i-feature ko, or gawan ko ng story, just let me know. Kasi I'm practicing my storytelling skills and editing skills as well. So marami na ako naisip na concept, kailangan ko lang siyang gawin. Sana you like the videos, share it, comment, and then subscribe to my channel sa YouTube, Facebook, at saka sa TikTok accounts ko. Ayun, thank you very much for watching, and I hope to see you on the next videos. Kakain muna ako and then uuwi na. Alright, see you tomorrow. Salamat.